Hello, what is up mga ka-Agri-Ventures? Nagbabalik na naman tayo. Ito po ang inyong ka-Agri-Venture, DJ Clark Hugmon. Okay, so ngayon makikita nyo ang ating farm ay mayroon tayong itinanim na mais. At ang variety po na ating itinanim dito ay NK6505. At doon sa kabilang banda ay itinanim naman natin ay DK8131. Okay, doon sa kabila. Ito ngayon, kasalukuyan, nasa 40 days after planting or sowing. So sa makikita nyo ngayon, hindi na po ito inabunuhan ng 15 days. So ginamitan lang natin ng mga foliar fertilizer. So ngayon 40 days na, ang ginamit lang natin nung ika 35 days na abono is mix ng urea, potash, 1620 at saka 2100. So ating kinumbine yon mga ka-Agri-Ventures. So ngayon makikita niyo yung resulta. So ayan, green na green yung dahon at saka as you can see, makintab yung kaniyang dahon dahil inisprayan po natin ito ng mga fungicide. Example, ang Redomil at saka Corteva Top ng Syngenta. So yan mga kaibigan, makikita niyo green na green ang dahon at saka malalaki at maganda yung kanilang growth dahil linagyan natin sila ng mga foliar fertilizer. Specifically, ang produkto ng ICL na tinatawag na Nutri-Vela. Okay, so ayan guys, 40 days, ito na po ang kaniyang status ngayon. NK6505. So akin naman ipapakita ngayon yung sa DCAB 8131 na nandun sa kabilang bahagi ng ating farm. Okay? So ayan na guys, nandito na tayo sa portion na DCAB 8131 ang itinanim natin. So makikita nyo, okay din ang kanyang standing growth. Okay? So okay naman yung kanyang development. Ngunit mayroon lang akong napansin sa DCAB, ay inaatake talaga siya ng mga mildew. Mas marami yung atake ng mildew. So kahit inisprayan na po natin ng Redomil at sa Corteva Top na fungicide ng Syngenta, meron pa rin po ang infestation ng downy mildew or mildew. So ngayon, at least na-spray na po natin ng fungicide, medyo na-control na din siya, medyo hindi na lumala. So ngayon, okay na siya ang resulta niya. Meron lang siyang mga leaf spot na konti, ngunit overall, at least mga 5% yung mga infested ng downy mildew or mildew. At yung the rest na porsyento ay okay naman, no? So makikita niyo yung paligid, DCAB yan, yung dun sa baba na parte, yun yung NK. So in comparison with their vegetative stage, mas okay yung sa NK. Ngunit doon na natin malalaman kung sino talaga yung mas malakas yung or mas mabigat yung yield doon sa harvesting na or sa anong tawag dito, doon na sa harvest recovery. Okay, so yan lang muna ngayon guys. Mag-update lang ako sa susunod na ating video kung ano yung kanyang tasseling stage, kung maganda ba or hindi. Okay, so stay tuned lang mga ka-Agri-Ventures. Magbabalik tayo at ipapakita natin lahat ng resulta dahil makukumpare natin dito sa ating area yung kaibahan ng dalawang bigating mga hybrid na nasa commercial ngayon. Okay? Thank you so much ka-Agri-Venture. Bye-bye!